Good evening ulit sa bawat isa sa atin. So, gusto ko lang ulit i-share sa inyo yung nabasa kong verse. Sa Romans 15 verse 13, sabi dito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nung na-encounter ko tong verse na to, naisip ko yung salitang pag-asa. In the past few days, nag-iisip ako tungkol sa pag-asa. I am thankful kay God kasi sabi ko, Lord, thank you for the hope. Kasi habang nakikita ko yung mga nangyayari sa paligid ko, sa personal life ko, sa church, and sa mundo, sobrang nakaka-lose ng hope. Pero, sabi ko, Lord, thank you for this moment. Kasi, na-pressure ako nung mga nakaraan. Sobrang na-overwhelm ako sa mga nangyayari. And then, thankful ako kay God kasi, when I look back, sabi ko, hindi naman pala kailangan sarilinin ko yung mga bagay na to. So, kailangan ko lang gawin is lumapit. Now, maging faithful kay Lord. So, ginawa ko, alam mo yun, hindi ako nag-expect ng tungkol sa sarili ko. Ang ginawa ko lang, I prayed, Lord. And I start again reading the Bible. And then, hindi ko tiningnan yung sarili ko. Hindi ko tiningnan yung nakikita ko, nangyayari sa paligid ko. Sabi ko, I just go to God. Nagbasa ng Bible at nagpray sa Kanya. Kaya ako nakamtan yung pag-asa. Sabi dito, puspusin. Nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Puspos meaning makonsume, 'di ba? Ngayon, sino yung dapat mag-consume? Si God. Upang magkaroon tayo ng pag-asa. Sa dami ng nangyayari, napaka-hopeless na. Pero ang hope nanggagaling kay God. Kung gusto natin ng pag-asa sa buhay natin, na makita yung magkaroon ng bagong perspective sa mga nangyayari, ang kailangan pala natin ay makonsume ni God. Kaya importante pala sa atin yung pagbabasa ng Bible at pagpipray. Kasi kapag ginagawa natin yung mga bagay na yun, yung isip natin nakatuon. Hindi sa sitwasyon kundi sa Diyos. Pag nagbabasa tayo ng Word of God, nalalaman natin yung mga bagay na dapat tinatatak natin sa isip natin. Yung mga bagay na maka-Diyos. Gustong sabihin, ipagawa ni God sa atin. At yung mga panalangin natin, kapag lumalapit tayo sa Kanya, sinasabi natin yung buong laman ng puso natin na siyang nakakaunawa naman sa atin. 'Di ba? We released it. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. And so when we do that, when we go to God, we hope and we pray that He will give us the joy that we needed, and the hope, and the peace that we needed sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So, medyo crucial yung part na to kasi tayo yung kailangan gumawa ng pananampalataya. Pananampalataya, paniniwala. Naniniwala ba tayo that God can move in our lives? That God can take away the pain? That God can take away yung struggles, yung worries?
Because when we start to believe, dun magi-start din na mag-move si God. Nung naniwala ako, nung lumapit ako kay God with faith, sabi ko, God, sa'yo ako dapat eh. Doon nag-start na hindi ko inisip yung mga bagay sa paligid ko. Nag-focus ako kay God. Doon nag-start yung hope. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ako bilang sensitive na tao, ang bilis kong mawalan ng maapektuhan pala ng mga bagay, ng mga pangyayari. And so, I always needed to be reminded. I always needed to go to God and tell Him, God, this is what I feel. And that starts from me. If I believe, if I move, if I become faithful, then God will do the rest. Kaya nga nung sinabi, diba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. But, hindi yung gawa na kailangan natin mag-hard work, magsumikap. Ito yung gawa ng pananampalataya. Kasi, lahat ng bagay nanggagaling kay God eh. We just only need to believe, to have faith. And then yung prayers natin, yung favor, yung good things that we hope, that we want, God will bring that to us. Ayun. So, I hope and pray na ilagak natin yung sarili natin sa presensya ng Diyos. Si Lord, accept niya tayo eh. Tao tayo, nagkukulang, nagkakasala. But if we humble ourselves, if we go to God and present ourselves ng, Lord, eto ako eh. Forgive me. And Lord, change me. Admit natin na yung mga weaknesses natin. So God can give us strength. Give us the hope that we needed, the joy that we want, the peace that we want, if we have faith. So yun lang. God bless us all.